Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimuso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan, mga friends, mga hinigog ba nato mga kaigsunan dinis sa tibok nga probinsya sa Biliran. Kumusta kamo mga kaigalaan, mga suki? It is Wednesday again. Welcome sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa og serbisyo sa atong provincial government. Ipinagi sa leadership ni Governor Doc Roger Spina. Kumusta ka mo? Are you happy today? Some are sad, some are happy. May mga malipayon, na po'y mga masalubon. Una sa tanan mga kaigalaan, nagpapasalamat kita sa atong sa atong makagagawom. Nga gitagaan kita og nindot nga adlaw. We are given the gifts of good life, good health, and good friends. Papasalamat kita mga kaigalaan nga sa kada adlaw we are surviving, bisan gyapon sa pagkatubang nato sa kaning kalisod. Pero murag nindot na ang may mga developments na kita mga kaigalaan about the kaning COVID-19. We are developing, developing but pasabot na nakaka-struggle kita mga kaigalaan. It's not the virus that is developing. Kita nga mga tao ang developing. Medyo may tungod sa kaning massive na pagbakuna. Gani sige na ang atong pagpabakuna sa mga kabataan nga nag-iedad og 12 hangtod 17 anyos ang pediatrics vaccination mga kaigalaan. Alright, before anything else that we're supposed to discuss this morning mga kaigalaan sa agriculture, may tungod sa kaning Rice Competitiveness Enhancement Fund and Rice Farmers Financial Assistance nga gihatag ngadto sa atong mga mag-uuma. Gikan kini sa atong Department of Agriculture and the DBP, Development Bank of the Philippines, o ang atong Provincial Agricultural Office ipinagi sa atong bag-o nga provincial agriculturist nga si Ma'am Julia Sandiford, si Lingling. She's supposed to be in our program this morning, pero nag-decline siya kay na kuno sila importante nga meeting. Pero she confirmed yesterday na she's going to attend the program. But anyways, because of the very busy time, the conflicting time, she has to attend the very important task para sa ilang opisina dito sa atong Provincial Agricultural Office. Rex Madriaga, hello bro, good morning, kumusta ka? Calvin Costibul Anyuber is also watching. Good morning sa inyo, keep safe always. Brent Tan, pwede mong utana kung unsa na effect sa COVID-19 vaccine sa mga burod na nagpo-vaccine. Well, according to the medical experts, it is fine sa mga burod nga magpabakuna. Because before sila bakunahan, may daman check up. Kanang i-check muna, maski dili nga ni burod, di ba may dapat i-check pa daan, ikukuha ng blood pressure and everything before the vaccination. So in other words, ang atong mga medical workers, health experts will not do kung dili sila magbo-vaccine, kung dili sila sigurado ang effect nga to sa ilang babakunahan. So that's it. Don't worry, nothing is to be worried of. Labi na sa pangutana sa mga burod. Naka-istorya pa lang na ako si Vanessa last week, Veloso Ramirez,
ang atong Health and Education Promotions Officer ug mismo di sa mga Facebook, there are some advisories sa mga burod nga okay lang, it's nothing, pero lagi bisan dili pa burod, dili buntis, before the vaccination may mga check-up nga gia-administer. Kung high blood ka, kusog ang imong blood pressure and everything, gi-check ka. I-decline ka kung dili ka pwede nga mabakunahan. Okay. So, what I'm saying this morning, we're supposed to talk about the agriculture. Siguro, maybe next time, ma-invite nato otro para makapag-share ka natong impormasyon. Ang atong Agriculture's Office para sa atong mga mag-uuma. Labi na karon nga umaabot ang ting-ulan, unsay angayan nga mga pagabuhaton sa atong mga farmers, labi ng mga rice farmers, nga dili madiskwento ang ilang pag-uma sa panahon sa mga katalagman. Kabalo naman kita mga kaigalaan nga ingon ani nga mga bulan na November, December kaning ting bagyo. Maunta ang atong hingyap ug ampo nga dili mahuman na laon ta ang 2021 and more nga mga katuigan nga umaabot nga unta dili kita maagian og mga katalagman. Ang atong takna 20 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong Tulamaron, Sibya sa probinsya sa Biliran. So that's it mga kaigalanan. This is what we are praying for nga unta hurdle na nato, maambakan na nato kining atong problema nga giatubang karon sa COVID. As I'm saying earlier, we are already developing per news sa Department of Health. Basta lang ang cooperation nato, hugot ang atong cooperation. But still, we have to wear the face mask. Ang face shield is optional already. Gididebatehan na nga ni dito ni sa Manila. Kay si Mayor Isko Moreno of Manila, naghimo na sa iyang executive order, even if wala pang desisyon ang National Interagency Task Force whether to lift it or not sa kaning face shield. Joe Atibolo, hello Joe, Don, hello, good morning, keep safe Don. Whether or not to lift the face shield. So siguro basing karon nga adlaw magkamaya the meeting ang Interagency Task Force deciding kung ano ba talaga, kung magagamit o ba face shield or no more. Okay. Now, din sa atong probinsya, if you remember last week, na-interview nato si Vanessa Veloso Ramirez and she announced that ang primero nga vaccination was held diya sa atong Biliran Provincial Hospital. And later on, it will be held diya sa atong tagsa-tagsa nga mga municipality, mga munisipyo. That will be spearheaded by the Rural Health Unit o sa atong mga municipal health officers. In so far, sa atong balita, sa tanan nga mga munisipyo, mga municipalities din sa atong probinsya, it was, it was a good news na there was that large scale of youth vaccination. Nagdagga ng mga kabatanunan nga nagpo-vaccine. Corazon Machete is also watching. Hi Ason, good morning. So we do hope na mag-improve na mga kaigalanan then so that pagabot sa Kapaskuhan, we will enjoy really the Christmas just like what we enjoy in the previous years. That we celebrate Christmas with our loved ones, with our friends and families na din nakita kinanglan nga mabalaka pa sa COVID. But still, dili gihapon kita maging complacent, nagkumpiyansa because there are some variants na po nga gibabantayan sa atong Department of Health. Pero at least ang alert level, it goes down. Nadepende sa alert level sa kada syudad o kada munisipyo sa per evaluation. May babaluan na to, siguro ko, I'm going to promote it. It was posted by Mr. Rodrigo Victoria sa Philippine Information Agency tomorrow in the radio program. Basin mag-guest nila ang Regional Information Officer ng Department of Health para makasabot kita unsa guy kahimtang sa atong tibok nga rehiyon, the whole region, and as far as the COVID-19 is concerned. Pero the advanced information that we read dili mga genuine news diya sa atong mga media platforms, media kaning Facebook, social media accounts, hibawan nato nga there is that improvement in as far as the inoculation, the vaccination is concerned. But again,
still we have to heed into the warning that we still wear face mask. Dili lang gihapon kita kinahanglan magkumpiyansa ka ang virus is looking for a body host. Mao lang gihapon. Usa pa nga kinahanglan nga gipapabuhat kanato that we have to maintain ang atong good immune system. Kay pakusgon natong atong immune system para dili ang atong lawas malupig sa bacteria. There are some nga mga even if they are already vaccinated, they're still being stricken by the virus pero nakakalingkawas gyapon sila may tungod kay kusog ang ilang immune system sa ilang lawas by eating good nutritious food, by sleeping well, healthy lifestyle. Kusog ang immune system mo laban sa mga virus. Ang virus mismo maoy mamatay dia sa lawas by may tungod sa atong mga antibodies nga nagdidepensa sa atong lawas. But ang pinaka-importante good, magpabakuna. Kaya according to mga medical experts, maiguman gani ka sa virus, dili ka severely affected, maduduruhan. Makakadepensa basta na babakunahan. So it's really very important. So we call on everyone, ang mga kabatanon, ang requirements mga kabatanon, mga ginikanan kung nakabati ka mo karon, encourage your children to be vaccinated. Kinahanglan lang ang inyong consent. May mga walk-in, may mga naka-scheduled food nga mga walk-in. For Alandra is also watching. Hello, good morning, ma'am. Okay, so sayang this morning dapat we are to have to discuss about the agriculture ang atong mga mag-uuma because they receive may da sila mga ayuda, mga financial assistance. And that's so that we will know what mga particular nila nga pagagastusan sa ilang mga assistance, financial assistance. And as far as rice farming is concerned, kabalo man kita mga kaigalaan nga kini ngatong mga mag-uuma mao kini nagpapakaon nga kanato. If none of this, kung wala kini ngatong mga mag-uuma sa humay, wala tay kanon. Sanglit kinanglan nato palanggaon ha. Atong kaning tagaan og importansya ang atong mga farmers, rice farmers. That is why the government is doing many things for the enhancement of these rice farmers. Kay kung pasagdan la kini nga atong mga mag-uuma sa atong gobyerno, maayo gani kung maka-break even lang kini sila sa ilang pagtanom. Number one, pagtanom nila, kinanglan nilang pundo, kay gagasto pambili ng itatanom sa binhi. Another fund for the labor sa magtatanom and the maintenance and etc. The fertilizer and everything. Pagkatapos, pag-abot sa ani, papaliton lang sa mga negosyante, nga mga unscrupulous nga mga negosyante, igulain taon ang ilang halin, ibayad nga dito sa ilang mga gimpang-utang, sa ilang pagtanom. So kaluoyin taon sa atong mga mag-uuma. That is why nga na ang atong gobyerno extending assistance, extending help ng atong local government, na ang atong national government sa Department of Agriculture. Daggan kini silang mga programs to uplift the lives sa livelihood sa atong mga farmers. Labi na, simbako, nagtanom sila, mabagyuhan, diskuido. But there is the Philippine Crop Insurance na lang, mayo na lang kay na ang PCIC na nag-i-insure sa mga pananom, pati mga kayupan, and everything. And then so that kita di makita kasabot, unpredictable ang atong panahon. Karon si mana nindot ang atong na-experiencean nga panahon, and we do not know the coming week na po yung mga low pressure, and the low pressure turns into a typhoon. Nagpo-problema kita mga kaigalaan. So that's it. May da kita mga contingencies nga gigagamit, nga gi-adapt, and then so that pag-abot sa mga unexpected nga mga panitabo, natay mga panagang, natay mga contingencies. Okay, that's it. Duha pa lang kadlaw gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa atong mga mag-uuma, ang atong mga rice farmers financial assistance roll out dinhi sa Leyte. Ipinagi sa Department of Agriculture Region 8 in partnership sa Development Bank of the Philippines, ang DBP, na gamayada nakapang-distribuer
og maabot og 1,339 rice farmers din nilang sa biliran. Sulipay kayo ang atong mga mag-uuma nga nakadawat sila og mga unconditional cash grant hatag kini. Dili kini kay utang, dili bayranan in taon makasapong-sapong na lang kini sa ilang adlaw-adlaw nga mga panginanglanon. The maintenance sa ilang maintenance, pagpalit og mga fertilizers and everything, tag 5,000 each nga na-receive sa atong mga farmers. Okay, ang mga mag-uuma, that's ganon pa rin, they wearing face mask, face shield. Nagtitirok kini sila dito sa atong Biliran Civic Center din sa probinsya. And it was turned over personally sa Development Bank of the Philippines and the Department of Agriculture, and it was represented by the Vice Governor Kokoy Kaniya in distributing the money sa atong mga mag-uuma. George Arthur, hello my classmate. Mo pa'y pangaga, dili pa kulop na diya sa inyo. Sa Sambales, Pampanga. Aga pa dili, in punto 30 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Okay, ting-ulan na pod. Ako gani, makatawa ko sa akong kagulingon, you know, I'm nagde-drive raman kong motor. While I was traversing from my house going to the station, naabdan kong ulan. So, kinanglan ko nga mudaplin, kay mukuha sa akong raincoat, raincoat, kay para dili mabasa sa ulan. While nagsusulog pa lang ko sa akong raincoat, hunong na po ang ulan. Gihukas na po na akong raincoat. Kay naman po, kay init man mag-raincoat kaway ulan. Yan, move na po ako, travel na po ko. Mga pila pa lang kaning corner, di na po. Ning ulan na po. So, daplin na po ko, solog na po ko sa akong raincoat. Kanang monsoon rains ba, kanang pabusubugsong ulan. Muulan, muundang ang ulan. Musugod na po, muundang na po. That is why kanang makasipon. Makasipon. So, whenever we go out to our house, ako gani may dala-dala ko pero ko nga raincoat, and then so that pag muabot ang ulan. Marlon Tanyo is also, hi, Parikoy! Si Marlon Tanyo, my colleague in Tacloban, he's also a broadcaster. How are you, Marlon? My good friend. James Machete is also watching. Oh, so there was that good news sa mga farmers. I do not know in Tacloban, in Leyte, if they were able to receive the mga cash grant gapon sa atong mga farmers. Marlon, I think you are a farmer too, di ba? Mag-uumag gapon ka. Anong balita diya sa inyo sa inyong mga rice farmers? Nakadawat ba sila kaning cash grant gikan sa Department of Agriculture ug sa Development Bank of the Philippines? Marlon, kung nakabati ka. Lagi, we are supposed to discuss here kanang mga ang details niya ning panghatag sa dinhi sa Biliran, kami diri sa Biliran. Muabot og 1,300 nga mga Biliran rice farmers ang nagpakadawat og cash grant. I do not know diya sa inyo sa kaning Leyte. So that's it. Nagtingulan na pod. Jomar Quinto sa Bornido is also watching. Hello, guy. Good morning. Keep safe kamo tanaw. Ning ulan na pod gani. Kanang tingulan na let's also be alert kanang binalik-balik na to perming a warning about the dengue. Ang dengue kuyaw, dili kay kakumpiyansahan. Ang maigo sa dengue, dili lang kay mga kabatan-unan, pati na po may mga edad. Dagang kung kaila, naigo sa dengue, dili sila mga kabatan-unan. They said nga ang peligro lang sa dengue para lang sa mga bata. No, it's not. All walks of life. Tanan, maigo. So, may mga biting hours, if I remember correct, ang biting hours daw sa lamok, 2 hours before sunset. Yeah. Ay, sunrise. 2 hours before sunrise, biting hour na ko na. So, if ang sunrise is alas 5:30 sa buntag, so 2 hours before, alas 4:30, mga ingon na ng biting hours. Hi, Rick sa Bueno, my good friend. Shout out diya kang Danny sa Bukuan, sa Biliran Electric Cooperative. Yan, naiya ko ng uncle. Si Danny sa Bukuan, diya sa Bilico. Yes, from my shout out from my good friend, akong classmate in high school.
kang Rick Buena. Ang yang nga dia sa kaning Facebook is Rick Mac Angel. Alright, kanindot sa pangalan. Kumusta ka, Rick? Asa na ka karon? How are you, classmates? So let me go back again to the reminder, ano. Ayaw kita kumpiyansa kay kanang ting-ulan wet ang atong surroundings na adin ang mga nagbibiaw nga mga tubig, mga containers, mga lugar nga dili na lilimpyuhan diri na sisiligan. You're welcome, Rick. You're welcome. Oh. So that's it. Dili kita magkumpiyansa. Every time of the day, let's clean our surroundings. Sugar Gretchen is also watching. Clean our surroundings every day. Kay ang ako lagi nabalati kaning nabatian, ang biting hours sa lamok 2 hours before sunrise and 2 hours before sunset. So if the sunset karon kay kuan man early ang sunset mga 5:30. Maingon na. So 2 hours before 5:30 sa hapon. 5:30, 4:30, 3:30. Ingon na nga mga oras ang biting hours sa mga lamok. So di ba? Mao na kinanglan kanang mga oras bantayin nato, maglimpyo kita nga ang lamok. Dili mangiti kung din lang. Labi na diha sa mga stagnant waters. Anang mga lamok din na mangiti, mahimong nga kitikiti. And on the process, ang kitikiti, mahimong lamok. And that the danger there, kanang lamok might be a carrier ni anang disease sa dengue. Okay? Reminding again and again, may problema kita sa virus, ayaw nato dugangi ang problema sa ganing dengue. Let's always be alert. Kang kung abaga sa health ang atong pagbabantayan. Ang usapag, balik-balik na ako, perme, last week, balik-balik na, I was able to talk sa veterinary office, ang African swine flu, sakit sa mga baboy, still, we do not allow, diri sa province gyapon, still we do not allow, may mga protocols, quarantine gyapon, we do not allow karne sa baboy entering the province of Biliran. That is according to Fe Amador, one of the staff diya sa tong provincial veterinary office, kang doktora kaning Apura. Okay? Takna, 37 minutos ang nakalabay sa alas 11. Og nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. By the way, mga kaigalan, gusto nato ang atong program, gusto namo magpaabot og kaning condolence sa atong minahal na mayor, kang Mayor Gerard Espina, may tungod sa pagtalikod sa kadayunan sa iyang sweetheart, sa iyang partner. So kinasing-kasing namo nga pagpadangat sa among simpatiya sa kang Mayor Gerard Espina, ang among mayor nga nawadan siya iyang mahal sa kinabuhi. Condolence, Mayor. Be strong, do not lose hope. Everything happens for a reason. And do not forget to pray, and then so that you will be given guidance and strength nga makaatubang niyaning crisis nga imo giatubang sa pagkakaron. So that is Mayor Gerard, condolence to you, our deepest sympathy from Radyo Natin FM and yours truly in this program. Okay, so dagan kon lang karon ang atong programa kay si Julia, she was not able to decline sa kaning Facebook ug sa unsa man nga mga pamagi. So I was expecting her nga to be around in this program para makasabot ang atong publiko unsa mga ginabuhat sa ilang opisina sa Office of the Agriculture. For you guys, sa uban nga mga agencies who would like to be my guest, if you confirm that you are going to our program, please do confirm. Kung if you cannot come, kanang paibawan taon kami diri sa staff sa radyo natin, and then so that we can find anybody else to be our guest na makakapag-share og informasyon ngadto sa atong mga katawan. Our people really need information. If there is no information, there is no news. It is bad news. Bad news. If there is no news, that is bad news. Kinanglan ng tawag impormasyon.
the people cannot always rely on Facebook ang trending karon sa atong mga social media platforms kay dili bayatanan may access. Dili tanan may wifi, dili tanan may access sa kaning social media. Ang madali lang karon nga access is by radio, ha? Labi na diya sa atong mga kabaranggayan, diya sa atong mga kabukiran. Kumusta ka mo? Ang atong mga suki diya sa mga kabukiran, mga kabaranggayan. Keep safe ka mo always. Karon nga umaabot nga mga kadlaw, nagsigig ulan-ulan. Permi ka mo paminaw sa mga balita, mga advisory diya sa atong mga barangay, sa atong mga otoridad sa barangay. Mga kanang mga warning, mga pahinumdum. Kinanglan updated ka mo sa balita, labi na sa panahon. Balita sa atong panahon. Kay lagi ingong ko pa, usahay ang atong panahon unpredictable. Maingon nga ning unpredictable, di kita kasabot. Karon adlaw nindot ang ato na experience. If you remember kadtong bagyong Yolanda, November 8 of 2013, 2 days ago nag-commemorate pala gani kita. Duha pala kadlaw kay karon pitsa 10. Naitabo man adto November 8, 2013. 8 na katuig ang naglabay. Kung inyo manunumduman ni adto, before ning tira sa Yolanda, nindot ang panahon. Dili ka gud ka-expect nga magbabagyog kusog ni adtong adlaw. Kay ang kalangitan halos kanang very clear ang kalangitan. Wa gani kanang di ka gud ka suspect, di ka gud ka kanang ka ingon nga mubagyo. But it was because of the pag-asa nga naman sila kaning advance ang ilang technology. Layo pang bagyo ila naman ma-forecast na nila. Makita naman na nila nga ang dagan sa bagyo asa ang rumbo unsa nga lugar ang maigo. Ang lugar niya na layo pang bagyo dili pa maka-feel. Nagkumpiyansa ang dagan nga tao niadto. Kay wala maminaw sa news. Wala maminaw sa mga warning sa mga barangay officials. Ang mga barangay officials karon updated naman kini sila. Irene Bunana is also watching. Hello ma'am. Updated naman kini sila. Layong pagbagyo, makasabot na kini sila sa warning pinagi sa pag-asa. Og magbandilyo dayon kining barangay ngadto sa mga katawan. Labi na kanang mga katawan nga nagpuyo diya sa mga kaning kabukiran. Mga nang puyo diya sa daplin sa kaning kabaybayunan sa mga kadagatan. Paibawon dayon kini sila nga pagandam kamo kaning mga kits kinanglan may medisina, may battery, ninyong mga cellphone, pagkaon, linatan, everything. Nga pag-abot sa bagyo may dakad kamo dali-dali nga makuha. Kung kinahanglan, if necessary, pag nag-ingon na nga itong mga opisyalis sa barangay nga balin na kamo, mga opisyalis sa itong munisipyo, nga kinahanglan evacuate. Ayaw na mo pagpagahig-gahig ulo kay para malikayan nato ang disgrasya, malikayan nato ang peligro. Always bear it in our mind. Permanently suksok sa itong mga limpatangan. Nang may warning nga niya nga itong mga opisyalis, sunod kita dayon. Ayaw mo kabalaka ka ng mga kabutangan nga inyong mabiyaan diya sa inyong balay. Kaya naman may mga magbantay man yan na atong sundalo, na atong mga kapulisan, na atong mga barangay tanod that will take good care of your things in the house. Mas importante ang kinabuhi. Kaya ang panahon na I'm talking to this, labi na karon na ako di ako naghihingap nga kanang may umabot na bagyo unsa pa man nga mga katalagman. What I am saying is, ang panahon dili kita kasabot. Unpredictable kung sa in English pa. Karong adlaw, maayong panahon, sunod nga mga adlaw, naanay low pressure nga mahimong bagyo. So let's always kaning be watchful. Okay? Ayaw kita pagkumpiyansa. Labi na kanang naadya sa mga tiilan, sa mga kabukiran, kuyaw ang landslide. May mga balay palagid din sa atong probinsya nga naadya nagpuyo sa tiilan, sa mga kabukiran. Muuwan ng kusog. Simba ko mulinog, simba ko'y palayo. Bayugon. Niya kay ang yuta kay humok kay hulos basa sa ulan. There is that big chance nga landslide. Okay. Kinanglan iwas kita sa mga katalagman karon mga kaigalaan that we will enjoy sa 2022. Ala ka kay kuan ganit di ay mga kaigalaan nag-busy na pud mayo lalang diri sa mo kanang mga naminaw diri outside the province, mga friends nato outside the province, mga taga Tacloban, mga taga Ormoc ug diin pa nga parte sa kalibutan nga naminaw sa atong tulumanon karon.
kami dire sa probinsya sa Biliran, we are very proud to share this information nga among probinsya. In terms of politics, we are very peaceful. We are that very peaceful, we are that very polite, we are that very kind. Ang mga tao dire sa probinsya sa Biliran, ang among leaders din, though they are unopposed, why mga mukon ala kontra sa ilang kaning pagkandidato, it is because they are very loved by the people. The people are satisfied sa mga serbisyong ginahatag sa among political leaders dire sa among probinsya ngadto sa mga katawhan. Even if there is no election, look at it. Maski way pangapangpanya, layo pang election, consistent ang assistance sa atong gobernador, consistent sa assistance nga gipapabot sa atong congressman, sa atong mayor, ngadto sa mga katawan, because they feel that they are in the position that they have on service. Dili kay sila ang kisiserbihan, silang nagsiservisyo. In fact, si governor nga nina siya program nga Poorest Among the Poor, programa sa provincial government karon. Nag-identify kung naapabay tao din nga nagpuyo sa among probinsya nga talaga wala gugi kakaon, kung namay gani kapuyan, igo lang nga kanang plywood na ang atop na alang sa salog ang gipuyan, wagoy pa makakaon magani sa kadlaw. One day, one eat. If kamo diha, kung naminaw kamo mga kabarangayan, mga barangay captains, mga mayors, kung naay kanang tao nga nasasakupan ninyo didangay anagod that at a very down level of sa estado sa kinabuhi, share it to our governor. Kay nag-ingon si governor, i-identify ka na nga mga nagpuyo din aron ato matabangan, matagaan o ganing disente nga pagpuyo di man gani mahalon nga panimalay nga balay, pero at least matagaan og disente nga pagpuyo na ay higdaan, na ay kalungagan, may comfort room and everything, may kuryente, may tubig nga atong matabangan, nga ma-uplift ang ilang kinabuhi, dili lang kay pasagdan lang lang nga mulunay na lang nga way gikakaon hangtod nga mamatay. That's it. See, ang mga programs diri, si congressman, ang mga elderly, kanang may mga masakiton, elderly nga naglisod na paglakaw, ilista ninyo kay tagaan og kaning wheelchair, mga hubakon, may mga nebulizers, maski gani kanang uban nga mga kabaranggayan nga kanang mga opisina, mga ahensya nga mga dilapidated ng ilang mga opisina, may mga construction materials. Request lang kamo sa kaning atong congressman na man siya kaning staff, make a request, and 100% sa ako pagtanaw, your request will be given to you. Mga pipes para sa kaning patubig, kay may mga barangay pa nga problemang ilang mag-alog-alog pa sila, magdagbaling, musaklang pagkabukiran, diin pa nga mga kaning salog, pag-alog og tubig. Mag-request lang kamo, ang uban nga mga sityos nga dili pa simentado, lapok kayo, ang mga tao mo gawa sa ilang balay, mga tug merkado o mga tukong din, mga tug kaning hospital, and lapok. Ipasiminto ka na, request dito sa inyong barangay kapitan, kaya nga kung bati na nga matong nga barangay kapitan, they are provided mga siminto ni Congressman Jerry Boy Espina. And then so that ma-improve na, may misan nagatubang kitag kilisod karon mga kaigalan, basta hinay-hinay lang, hinay-hinay, paniminto dito, paniminto dire. Infrastructure, kung lang kani ang infrastructure mga kaigalan, silent lang kini siya ang infrastruktura, silent lang kini siya nga infrastructure that can lead into a good life. Sekreto lang kini siya, ipinagilag infrastructure, pero sumpay di ay kiningadto sa mayong kinabuhi. Nganuman, pag may infrastructure, say for example, kaning mga farm to market roads, kalsada, ang mga produkto sa atong mga mag-uuma dito sa bukid, sayon lang ang ilang pag-transport, pagbiyahe sa ilang mga produkto nga rin sa merkado, kay may kalsada. Kung may kalsada ang atong mga mag-uuma, lisod kayo
mo hire sila gabalhabal, mo hire og kabaw, mo hire og kabayo pagdala sa ilang produkto. Or mas work pa ang atong mga farmers, magtanom lang sila sa ilang consumption, good for their own consumption lang. Kay lisod man ang pagbiyahe nga diri sa merkado. Samtang kung adunay kalsada, dali lang. May simentado nga kalsada. O, dali lang ang pagbiyahe sa mga produkto gikan sa bukid nga diri sa merkado. O, pag may kalsada, may madali ang trabaho. Madali pagpangitag trabaho. Pagpakabuhi, kay may kalsada, may mga simento nga kalsada. Pag may trabaho, ang tao may kwarta. Kay may income, may trabaho, maka-income. May kwarta. Pag may kwarta, he has the power to purchase, makapamalit kung ano sa iyang gusto nga mapalit niya, sa iyang mga kinanglanon. Makapalit og pagkaon, makagasto kung sa iyang mga kinanglanon diya sa papanimalay, bugas, sudan, mga sinina, ug unsa pa yung mga kinanglan. Oh, if there is that work, there is that money. Makapalit og pagkaon, kung may adunay pagkaon, adunay nindot nga lawas. Ang uban malnourished kay ngano, wa may kagasto, way kapalit og kaning isda, way kapalit og utanon, kay way kwarta, way trabaho. Resulta, malnourished ang lawas. Pag may money, again, there is the, you can makapalit kag pagkaon, kung may pagkaon, there is that good health. There is that good health. If there is that good health, there is that good body. May nindot nga lawas. Kung may adunay nindot nga lawas, adunay nindot nga tawo. Kung adunay nindot nga tao, adunay nindot nga katilingban. If there is that nindot nga society, there is that good country. See? Secret lang ka ng infrastructure that can link infrastructure into a good life. Sanglit mo na usang nag-ipa-prioritize sa atong lokal nga mga pangamahanan, ang atong provincial government, ang atong congressman, nga makapaniminto sa mga lit-lit nga mga kabaranggayan. Naka-eskwelahan, pero wakay kalsada. O, unsaw man na imong eskwelahan, unsaw man pagkanto sa mga kabato, labi na karon nga wapay face to face. So that's it. Kami diri sa probinsya sa Biliran, mga kaigalaan, we're very much proud. Kung wala lang COVID, kung wala lang COVID, kung dili naman kung kami masyado diri stricto, basta you just follow the protocols sa mga provincial interagency task force, municipal interagency task force. We're not that much strict. Ingon ko pa, kung wala lang kini nga COVID, I will keep on inviting you people. Mga Taclobanon, mga taga-Ormoc, mga taga-Cebu, bisan iba din pang parte sa kalibutan. Anthony Remuliano is also watching. Hello, Padi, Anthony. Maging-imbitar ako sa inyo kung wala lang COVID. I will keep on inviting you. Come to our province of Biliran because you will experience a paradise. Paraiso. Nindot ang among leadership dire. As I've said, way kontra because the people love them very much because of the service that they're giving to the people. Oh, see? Look at it. Dagami dito kung din yung mga lugar. Tanawa ka rin, saya kung makatawa na lang ako sa kaning liuk pamulitika, labi na ang nasyonal. Wata kasabot kung kinsa ko yung atong kaning suportahan pagka-presidente o pagka-vice-presidente, kinsa atong butuhan ng mga senador, party list, congressman. Oh, labi na ang pagka-presidente kay is very crucial. Sino ba talaga ang atong bubutusan? Kaya because kaning usa ka grupo, they said that the money, these are their platforms and everything. Si Kuan Gani, si Sarah, she had withdrawn already her candidacy for mayor in Davao City. And there is that Bongbong Marcos, and there is that kinsa pa, Lenny Robredo, there is that Isko Moreno, kinsa pa, there is that Manny Pacquiao. Oh. Anthony, mo kandidato ka dito sa kining Dagami. So, Enelbear also, murag basketball dagang substitution. That's it. Maminel, kanang mga substitution lagi, para sa ako personally, lumang tugtugin, gas-gas na kanang style. Remember kadtong mga previous elections? Kunuhay dili o sa mo file, kailangan ng pa-fileon. Bro, Jed Morelos also watching. Katapos comes the deadline, mo withdraw.
Magkakamay substitution. Jed Murillo is also watching. How are you, bro? Keep safe. Oh. Mura magway sinseridad na mga ingon na lumang tugtugin ko na ako for me personally, that's my opinion. Kanang mga tao nga naghuwat lang pagabot na sa deadline November 15 kay kanang napay sila yung mga unsa pa ilang mga agenda. Para sa ako personally, I don't believe in them anymore because wala nang mga sinseridad yan. Kung talaga sincero ka nga magserbisyo, talaga sincero ka sa imong kaning candidacy, diretso ka dayon nag-file pagtakna sa kaning filing of the certificate of candidacy, nag-file ka basta walay kaning kuan ang imong dili lang void ang imong pa-file nga certificate of candidacy imong person walay kaning moral turpitude. Then go what and then show your sincerity. Baga mura lang magtag kanang gidwa-duaan ani sa uban. Why sila la di atong mapili? Kadaghan dira mga worst na mapili pa nato. Nga there is that sincerity, love for the country. Kanang duwa-duaan lang ta that's only my opinion I don't believe in them anymore. Wala ko'y lain nga nindot nga kaning tao nga may capacity to serve the country. Jed Murillo, kantay na lamang og tugtugin bro. Og lumang tugtugin. Luma na nga style bro. Gas-gas na kuno ay November 15 pa man. Sige, unyara ko. Diya pa'y usa nga makarangit ba? Makarangit. Why sinceridad? Pagabot sa adlaw sa eksakto nga petsa sa filing of certificate of candidacy, maingon ra na dili ko kay mao ni na ako'y kaning ako'y commitment sa akong syudad. Dili ko kay mukuan kay mao ni padili-dili ba? Pagabot na sa kaning kuan kana sila ilala sa the tactics of mura nagluluto timplahan pa ba nila ba? Butangan og asin, butangan og tuyo, kung kinanglan og suka, butangan og suka aron makasulum-asulum. Uy, ang tao karon alams na. Ha? Ang tao karon, mga Filipinos are that educated already. Edukado ng mga tao karon, kasabot na sila. Muabot ang adlaw pilion, nagsayo kita pagpili. Unom ka tuig nga mag-antos. See? Look at it. Si President Tatay Digong gani nga very tough, nindot ang iyang leadership. War against drugs, war against corruption. Ug unsa pa ni din nga kanang very tough work as the leader of the country. Wa gani siya ka perfect. Oh, that's true. There is no perfect government. Pero at least naniguro si President Digong. Mas more pa ka na nga itong bubutuhan ka ng way kaya, way capacity to lead the country. Oh, shout out daw sa lechon ni Bro Orson. Bro, naglitson ka Bro Orson? Panbahin di, oy. Ngatag. Ikay kang Jed. Mo ito ingon ni Inel Bear. Muro ko basketball. Dagan substitution. This is not basketball. This is not boxing. And this is not anything bantog popular ka. You cannot give what you do not have. Unsa may mo ihatag kung wa ka. O, na kay kwarta. Ang abilidad, pag did sa atong nasod, na ka ba? Wala. And for the entire 6 years, mag-aantos. Igong ko pa si President Digong gani, si Sir Martin Lagat is also watching. Hello, Consial. Si President Digong gani, nga may kakayanan. He did not made it perfectly. Huwag gani makahimo og kaning perfect nga. There is no perfect government. Mas more pa og kaning magsayop na pud kita pagpili og atong mahimo nga presidente. You can just imagine what will happen to us, what will happen to our economy, what will happen to the country, what will happen to the people. Ha? Kaya doon ang atong kaning ang atong vision, kailangan ang atong nasod forward, dili kay paurong. Ingon pa nila, the river does not go reverse. Walang pabalik. The river does not go reverse. Walang pabalik. Kinahanglan ang takbo sa atong ekonomiya, ang takbo sa atong governance, sa atong nasod, paurong. Forward. No, it's not forward. Patas na, no. Forward. And then so that we can compete with our neighboring countries. Mabibiyaan kita mga kaigalaan sa atong mga silingan ng mga nasod,
if we cannot properly elect karon nga panahon, kung di kita makapili og eksakto nga magiging leader nato sa atong nasod. Kami dire sa probinsya sa Biliran, and so far as the local politics hearing concerned dire sa kaning Biliran, we are that very smooth. Priority dire sa among probinsya ang pagserbisyo, dili ang pamulitik. And that is true. That is what I'm telling you. Guys, outside the province, Oh, look. Makaingon nga na ako, BBM na to. January, BBM ko na bro. Anyway, let's be careful. It's raining again. Okay? Nindot bitaw ang discussion na to karon. Pero layo-layo pa man, kita mga tao, we are given that time to scrutinize. The discernment. Ang discernment ba? We have to discern kung kinsa ko nato makaning mapipilian nga BBM kuno Sara. Kinsa may kandidato ani nila kay BBM is for president, and I've heard also Sara is going to be filing also for president. Jed kinsa man ni sila? BBM is running for president. Sara is anong takbo ni Sara? President, vice president? Kay may mga printed materials man Jed na t-shirts mga for president man Sara. Ano ba talaga kuya? We still do not know yet. Okay, alas 12 na. Kung punto alas 12 na mga kaigalan. Salamat sa inyong BP. BP na ko na si Sara. Okay, very good. Mayon ta. Sige. Mayon ta. Pero sige, let's wait for more developments mga kaigalan, unta mga ayong mga developments unta ang umabot labi na sa kaning sa COVID, dapat unta mag-improve na dili ang COVID ang mag-improve, ang taong mag-improve. I'm not saying mag-improve ang COVID, no. Ang COVID ang disimprove ang atong kontra kay para sa maabot nga mga adlaw labi ng Pasko or even kaning mga regular and ordinary days kaning malipayon kita that we are given that good health. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Again and again, every time na po program ako, this is always my remember. Let us not forget to pray and be thankful nga magpasalamat kita nga sa kada adlaw na tatagaan kita giya, na tatagaan kita proteksyon gikan sa atong mahal nga makakagahom. Amen. Bueno, wa naman tayo saktong oras mga kaigalaan. Alas 12:01 na, naglabay na. Our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa Odto sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office og sa ngalan ni Governor Doc Roger Espina. Kini si Aldrin J. nagpapasalamat sa iyong paminamayong Odto. God bless and mabuhay! I love you guys! Bye-bye! I love you! Take good care! Keep safe! Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial